Sabi po nung RG, kasi kinikilig ako sa asim mo. Tapos sabi po ni ma'am, haha. Siguro tawang-tawa na itlog mo dyan. Ganun ba yon pag sa loob na iputok? Sabi po ni lalaki, ramdam mo naman eh. Sabi po ni ma'am, mainit sa loob. Tumatawa si ma'am. Sir Alec, pinagpalit po kayo ni Mrs. Opo. Sa kanyang katrabaho. Saan po nagtatrabaho si Mrs. sir? Sa malapit lang po sa tinitiraan namin, sir. Anong kumpanya po ito? Ano siya warehouse. May anak po kayo, Sir Alex? Wala po. Ilang taon na po kayo kasal? 5 years po. Kailan niyo pa po na-discover na itong pinagagawa ni Mrs. sa inyo? Bali, ang nangyari dyan, sir, nagduda na ako sa mga bali-balita na mga katrabaho niya. Nitong March, may nakakitang post sa asawa ng lalaki. Pinost sila. Nakita ng pinsan ko. Tapos ngayon, ito. Bali, pumunta po kami ng barangay nun eh. Nagpa-blatter. Sabi ng asawa ko, kung gusto nyo para matapos yung issue na yan, ihaharap ko sa inyo yung lalaki. Tapos kinabukasan po, hinarap sa akin yung lalaki. Nandun, nag-usap kami. May ginawa nga pong kasulatan yung lalaki na para matapos na tong problema, iiwasan ko na lang asawa mo. Nandito pala si Mrs. Ma'am Maylene, magandang hapon. Opo. Nandito po si Mr. At meron po siyang dala-dala mga ebidensya. Sobra. Yung iba po, sabi ko siya rin, huwag nang basahin. Ang lalaswa po. Opo, sir. Inamin ko po yan sa kanya. Tapos Sorry po ako may sa kanya, sir. ebidensya na Sabi ko ako. po sa kanya, bigyan niya po ako ng chance. Kasi para po ibalik po sa kanya yung tiwala po niya sa akin. Yun po yun, sir. Tapos, hindi pa po ako nag-resign sa trabaho, sir. Nagsabi po ako sa kanya, bigyan niya ako hanggang 30 po sa pagtrabaho ko po para makuha ko po yung buong sahod ko, mabayaran ko po yung utang namin. Pero alam mo sa sarili mo na nagsabi ako na hindi ko mapapangako sa'yo na hindi ko pwede mag-send sa amo nyo kasi magsasama at magsasama pa Oo rin nga, kayo. yun nga sinabi mo sa akin. Pero di ba sabi ko sa'yo, wag mo muna i-send hanggang hindi pa ako nagpaalam sa kailan ni sir na maayos para makuha ko rin yung buong sahod sa utang. Ilang beses nyo na akong pinaikot-ikot na wala kayong relasyon. Nagka-relasyon kami by January. Pero yun, matagal mo na pala niloko na anak ko. Ma, nagka-problema na kami nito nung hindi pa siya nagkasakit talaga, sir. Hiniwalayan mo ko October, ganito na yung kalagayan ko. O, naghiwalay na nga tayo. Di ba, O, bumalik diba? ako kasi lagi mong panakot sa akin, magpakamatay ka, ganito, ganyan. Bumalik ako sa'yo kasi ayaw kong masisi ng magulang mo. Tapos nung December, nalaman ko sa babae, may relasyon na kayo. Wala pa kaming relasyon noon. Yan ang sabi sa akin eh. Wala pa kaming relasyon noong December. Sinabi yun ng lalaki sa amin. Wala pa kami relasyon. Noong December. January kami nagka-relasyon. Wala akong ginawa kundi unawain ka. Wala din naman ako binigay ko sa'yo, Oo nga, nagkamali naman ako. Inamin ko naman sa'yo. Ginawa na kitang prinsesa sa bahay. Diba? Ginawa? Ginawa mo. Ang inaano ko lang nga dito tuwing mag-aaway tayo, nandoon si mama. Tuwing mag-aaway tayo, nandoon si mama. Tapos diba, lagi ko sinasabi sa'yo, ano ba yan? Wala ka namang desisyon para lang maano. Kailangan kasi magdidesisyon ka, nandiyan si mama. Siyempre, inaano ko yan kasi di ba nagreklamo ako sa'yo, pagod ako. Sabihin mo pa, Ano pala yun? hindi ka namin pinapakain. Kahit pagod ako may galing sa trabaho. Ma, ginawa ko rin lahat sa anak mo. Ginawa mo, ba't ginanyan mo Ginawa ko rin lahat. Halos wala nang matira sa akin para lang sa inyo. Para lang sa kay Boy. Para lang mabayaran ng utang. Ako lahat ng bayad sa utang. Kasi naintindihan ko, walang trabaho asawa ko. Wala kang awa. Tapos yung ginawa ko pa rin sa kanila, binaliwala lang. Anong binaliwala? Anong sabi mo? Mga Sinasabi, plastic lagi ko naririnig. Iniisip lang sarili ko. At meron po kayo ebidensya na pinagpalit kayo. Ito no, Yes, sabi ni Sherry, nabasa niya malalaswa. Ingat na tayo sa susunod. Gusto mo pa naman iputok sa loob. Sinabi po yun ng lalaki. Ito po ang sabi ng kanyang misis. Oo nga po, gusto ko na pong magkaanak. Nakailang sagad ka ba? 4 na putok. Ikaw lang yung 4 eh. Baka daw mabuntis siya. Next time gamit tayo ng kondom. Bakit niyo po nagawa sa kanya? Nagawa ko po talaga, Dahil? sir. Inamin ko po yan sa kanya na Dahil? gusto ko na po magkaanak. Gusto mo magkaanak? Opo. Yun lang po yun. Opo, sir. Tapos inano ko naman po sa kanya, sir. Tapos ang gusto niya po, sir, mangyari ngayon, gusto niya po makipagbalikan kami, iurong niya daw po yung ano. Sabi ko, ayaw ko na po kasi marami So na po. para ikaw ay magkaanak, kailangan umibig ka sa ibang lalaki.
Yun parang ano na po, parang doon po ako nag-aano, Hindi ka na sir. konsensya, ma'am, na si mister mo, ganun ang kalagayan, nung malakas pa siya, okay ka, tapos nung nakita mo nang hina siya, tapos saka ka naglukos. Iwanan na niya. Iwanan na niya sa Ano ere. naman po ako, sir. Inano ko naman po sa kanya, sir. Nag-usap naman po kami kagabi, sir, bago po kami pumunta dito po. Kasi yung gusto niyo pong mangyari is selfish po. Kayo, gusto niyo magkaanak, kailangan kayo'y magkaroon ng ibang lalaki. Opo. Masakit yun. Kaya nga nandito si sir para, hindi ko alam kung anong gusto mangyari sir, magkaayos na lang kayo. Ano bang gusto mangyari, ma'am? Tatawarin ka? Ayaw ko na. Ayaw mo na. Magkipag-iwalay po ako. Para sumama ka dun sa lalaki? Hindi po, sir. Para po, maano po. Kasi ang inaano ko po kasi, sir, wala na rin po ako iaano sa pamilya niya po, sir. Kaya lalo po, nababasa ko po sa mga pinsan niya na malandi. Namin ko naman po yun, sir, na nagkamali po ako. Ano kasing sinabi mo sa akin? Kasi, sir, Hindi ang ka sinasabi nila malandi. sa akin, sir, malandi ako, marumi po akong babae. Sabi ko, hindi ko naman po pinagsisihan yung inano ko po. Kaya kasi inamin ko po na mali po talaga ang ginawa ko. Ano ba kasi sa tingin mo na yan, sa mga chat nyo na yan? Inamin ko naman din yun sa inyo. Na kumakain ka ng ano? Anong ibig sabihin yan? Inamin ko rin yan kay Ilang Alex beses lahat. kitang kinausap. Diyos ko. Mahal, baka may gusto kang Kadiri sabihin. Sabihin mo na, Alam ko umaming ka na. makadiri ako. Hindi, Anong inamin ko ginagawa yun. mo? Nagmamatigas Wala akong ka. inaano. Sabi mo ba sa akin, ang kahal mo sa akin, Pok? Wala akong ano? Ah, sobra pa yan sa Maylin. Tapos sabi mo, Kumakain ka sa ng akin. ano? Umaming Chat ka mo kasi pa? sinabi ko na sa'yo yung yung ebidensya ko, nilabas ko na sa'yo. Tapos ang ginawa mo, imbes na harapin mo yung problema, iniwan mo ako. Nagtago ka. Kasi lutang na nga utak ko. nun. Lutang? Bakit Kasi alam ako? kong Hindi ba mali ako yung lutang? ano ko. Alas mabaliw kami kakahanap sa'yo. Tulak kong wheelchair ng anak ko, papuntang Sambali. Pagod ako. Kaming buong Sanbali para baka sakali Yung asawa ko, gaika-ika. Asawa ko pa nag-iigib sa'yo para pampaligo mo. Ma'am, alam mo, pag kinakasal yung mga tao, sinasabi sa hirap, sa ginhawa, till death do us part. Ito yung point na kailangan niya ang pag-aruga, pag-asikaso, pagmamahal mo. Kailangan yung Saka ka attention. bumitaw nung mahina siya. Dapat hindi niyo po ginagawa. Dapat po nag-sacrifice kayo para sa partner ninyo. This case, naging selfish kayo, yung sariling kapakanan nyo lang iniisip nyo. Hindi nyo na po inisip yung kalagayan niya. Sarap lang po yung gusto niyo, sir. Parang ginawa, hirap. Pero paano yan, sir? Ayaw na raw niya. Wala na po akong magawa, sir. Kinausap ko na yung kahapon eh. Sabi ko, willing naman kita ulit tanggapin eh. Pero ma'am, hindi ka Buong pwedeng buo. makisama kahit kaninong lalaki habang kasal kayo hanggat hindi po kayo na ano. Dahil sir. pwede kanyang buweltan, pwede ka makulong. Alam mo yon. Gusto na nga po mangyari, sir. Gumawa kami ng kasulatan ni na wala daw kami Wala na daw pakialamanan. pakialamanan sa isa't isa. Bali wala yon, sir. Kahit na magkaroon ka Yun ng nga po kasulatan, hindi ono ng kukorte hanggat hindi kayo annulled. Kahit na sabi niya, wala tayong pakialamanan, ipabarangay nyo, ipipirmahan kayo sa barangay. And then nakita ni sir na ikaw ay may kasamang lalaki at lalo pa kung nagkapatong kayong pareho, pwede kanyang pa-aresto. Yan po yung boyfriend nyo. Sus, grabe naman yan. Katrabaho niyo siya hanggang ngayon. Hindi na po, sir. Nag-resign na po kami pareho po. Saan kayo nakatirang dalawa ngayon? Sa kanila po ako nauwi, sir. Magkasama pa po kami po sa isang bahay po. Pero itong si lalaki, anong pangalan ng lalaki? Nandoon na po yan sa asawa niya po, sir. May asawa din. May kinakasama po yan, sir. Pero suporta na po. Nung nagkarelasyon kami yan, sir, suporta na lang po yan sa bata. Tapos nung nagkaano po, bumalik po siya para hindi po nila lagi naaano po na Matanong ko lang, magkasama po kami. paano kayo nagkarelasyon itong si lalaki? Magkasama po kami sa trabaho, sir. Sinong unang lumapit kanino? Nang magkaano lang po sa kami, sir, lagi po kami magkasabay sa pagkain. Tapos pag wala po akong baon, siya po yung nagbibigay po sa akin. Ganun po. Pag wala po akong baon sa trabaho po. Yun lang dahil sa baon? Sus Mario Joseph. Grabe. Dahil sa baon, nagkainlaban na kayo? Ang babaw naman. Sabi po nung RG, kasi kinikilig ako sa asim mo. Tapos sabi po ni ma'am, haha. Siguro, tawang-tawa na itlog mo dyan. Yun po yung ilan po sa message ko. Ganun ba yon pag sa loob na iputok asawa? Sabi po ni lalaki, ramdam mo naman eh. Sabi po ni ma'am, mainit sa loob. Okay. Anyway, tumatawa si ma'am. Inaamin naman niya, at least hindi siya nagdi-deny. Kung gano'n nga naman talaga, hindi natin pwedeng pilitin. Apo. Malungkot nga lang dito kay Sir. Sir, ayaw na niya po, hindi natin pwedeng pilitin siya. Opo, okay Ano lang. pong gusto niyo mangyari? Sir, ano pong maitulong namin sa inyo? Ako po ay nandun po yung aking concern sa welfare mo at gusto ko pong makatulong. Bala ko sana ulit sir eh. Bumalik sa ospital kasi naputol yung namin eh. Kasi wala kaming budget. Ako nang bahala, sir. Ano po kailangan sa ospital, sir? Ako nang bahala. Tinransfer po kami sa orthopedic eh. Laboratory ata uli, sir. Sige po, sagot ko na po yan. Bukas na bukas. Sa sir, yung sa gamutan,
Okay na, wag na yung problemahin. Okay? Salamat po. Sherry, Opo, sama sir. natin sa orthopedic. Yes po. Itong si Sir. Opo. Hanap tayo ng doktor o kung yung dati niyang doktor. Sasaluin ko po. Promise. Lahat po ng klaseng tulong ibubuhos ko kay Sir. Okay? And then, tingnan po natin kung ano mong kahinat na nitong samahan nilang dalawa. Pag-usapin mo natin kayo off-air. Bakit nanginginig yung paa niyo, Sir? Nagkukusa po yan, sir, nung pagkawas na nagagalaw. Okay. Anong sabi po ng doktor sa paa niyo? Ang findings po, sir, ng doktor, spinal cord daw. Aray ko. Ba't po kayo nagkaganon kung matanong ko lang po? Kasi po, sir, bali na aksidente ako nung sa trabaho ko eh. Kasi courier. Mag-asawa na kayo noon? Opo. Okay. Courier po ako noon. Tapos, nagsasampa ako ng mga parcel sa truck. Bumigay po sa sa taas, puro sako. Nadaganan kami doon. Tapos, anong nangyari po doon? Hinayaan ko lang po, nagpahinga lang po ako. Hindi ka nagpa-doktor agad? Hindi po. Sana naagapan yun kung Yes po. nagpa-doktor. Kasi nung sir, parang nawala siya, naging normal eh. Pero masakit na yung likod ko noon. Parang nangangalay siya. Mga ilang buwan. Lumipat ako sa branch ng Merville. Doon ko na po naramdaman, sir, yung panghihina ng paa ko. Una siya sa kaliwa. Bali, nakatungkod na ako habang nagtatrabaho eh. Anong sabi ng doktor? Pwede para operahan para makalakad muli kayo? Sabi po ng doktor, ita-transfer na kita sa orthopedic. Si orthopedic nang magsasagot kung opera o therapy ka lang. May sinabi ba ang doktor na pwede ka pang makalakad kung nagpa-therapy o nagpa-surgery? Yes po, nung sabi ko, Dok, may possible pa po bang makaano? Sabi niya, si orthopedic na kasi makakapagsalita niya. Sige, good. So ang gagawin po natin, sasamahan po namin kayo sa orthopedic para ipapakonsulta natin yan. Kung ano sabihin po ng doktor, yun ang susundin natin. Kung opera, opera. Kung sinabi hindi na kailang opera, therapy lang, ite-therapy natin. Okay? Salamat po. Yun po yung gagawin namin sa inyo at sagot ko po lahat yan. Hanggang sa kung ano yung rekomendasyon ng doktor, kung anong klaseng gamutan o hanggang saan ang gamutan. Ang importante sa akin, sana makalakad kayo muli. Again, depende sa doktor yan. Paano ba kayo nagkakilala? Ex po yan ng kaibigan ko eh. Tapos, nalaman ko na wala na sila. Nandun yan sa Bulacan. Hinahanap ko yung kasi dati talaga sir, may pagtingin na ako dyan. Noon sila pa ng kaibigan ko. Pero hindi ako nagbigay ng motibo o hinala. O paramdam? Oo, paramdam. Pinabayaan mo lang pero crush mo na siya. Ha? Yes. Nung nalaman ko na wala na sila, hinahanap ko siya sa Facebook. Okay. Tapos yun, nag-chat-chat kami. Nung una, nagpaalam ako sa kanya kung pwede ba manligaw. Sabi niya, hindi, ayoko. Hindi, inayaan ko. Nagantay ako 2 years hanggang bumalik ulit ako na. Yun na naging... 2 years ka nag-antay? Yes po. Matagal din. So, nung una ayaw niya, nung after 2 years mo siya sinuyo-suyo, pumayag na rin. Yes po. Sabi ko sa papa ko, pa, pag once naman yung pinakilala ko sa inyo, eto na yun. Tanggapin niyo na. Yes po. Tapos yun, nag-decide na ako na, dito ka na lang, ako nang bahala sa'yo. Ayaw ko na. Alam mo naman yung pinag-usapan natin kagabi, di ba? Nag-usap naman na tayo maayos. Sa harap ni sir, babanggitin ko ulit. Willing, ulit kita tanggapin. Willing kang patawarin siya? Yes po. Para lang, mahalin niya ulit ako. Alam ko pagkukulang ko dahil sa ganito. Pero kung nandiyan pa naman para... Sir, yung nangyari sa'yo, hindi po pagkukulang yan. Yun po kasi iniisip ko, sir. Bakit Hindi po. kaganyan siya? Hindi mo kagustuhan yan. Nangyari po yan. Aksidente po yan. Hindi mo ginusto. Hindi mo lang po may provide kung ano man siguro yung gusto niya, magkaanak. It's not your fault, sir. Siya po may pagkukulang kung ako po ang tatanungin. Marami naman pamamaraan kung gusto niya talaga magkaroon ng anak. Di ba? With the technology that we have, meron na po tinatawag na insemination, kung ano-ano pa, o pwedeng mag-ampon. Sabi ng ate ko, okay lang ba? Sabi niya, walang problema boy. Kasi alam naman namin na mahal mo talaga si Maymay kahit ginawa sa'yo. Kung gusto mo, sabi mo si Maymay, dito ulit kayo panibagong buhay. Samahan niyo ako at least dito. Walang may alam. Yung sa iyo mula sa puso mo, ano po yung iyong naramdaman at ano po ang gusto mong sabihin sa kanya? Wala akong pakialam kung anong sabihin nila sa akin na tatanggapin mo ba yung ganyan ginawa sa'yo? Wala. Kasi mahal ko yung tao eh. Parang nasanay na ako sir na nandyan sila lagi. Yung tipong sir,
pagtulog. Tapos minsan may mga open kami na problema. Ganyan. Mahirap kasi mapag-isa, sir. Inaalagaan ka niya ba, sir? Oo, naalagaan ako minsan. Pero kasi nag-iiba rin talaga ugali niyan, sir. Kada uwi niyang galing trabaho, para akong hangin, para akong basura na daan-daanan lang. Yung basurang dinadaan-daanan yun, naasikaso naman kita. Pero nagre-reklamo ako sa'yo, di ba? Pahinga muna ako saglit kasi alam mo naman lagi kong iniinda yung likod ko. Kaya nga, yun nga inaano ko sa'yo. Bakit may naririnig ba ako sa'yo? Tapos sinasabi niyo kasi minsan, inuuna ko lang sarili ko. Ano bang ibig sabihin sa ginagawa mo na? Hindi ba ako pwede magpahinga? Kita mo na alam mo naman yung trabaho ko, di ba? Papahinga, ang out mo alas 6, pahinga mo hanggang alas 11, hindi mo na mapansin. Hindi mo pansin eh, halos alam mo naman di ba na minsan puyat ako kasi magigising ka, iniisip kita. Anong ginagawa mo dun sa 6 to 11 habang nagpapahinga? Nakahiga po, tapos nagsa-cellphone po. Nagsa-cellphone. Sino pong ka-cellphone ninyo? Yung kapatid ko po, pinakita ko niya naman po. So, ibig sabihin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 hours, ka-chat mo kapatid mo. Kasi nandoon lang po siya nakaupo sir. Pag tinanong ko po siya, ano, okay ka lang ba dyan? Sabihin niya, okay lang naman daw. Ayaw ko na. Kahit anong mangyari, ayaw ko na talaga. Nasasaktan din po ako sa sinasabi ng malandi ako. Namin ko naman yun siya na may mali akong ginawa. Kahit sino naman masasabi yun sa ginawa mo. Ngayon, sir, kapag pinatawad mo siya, dapat itigil mo na yon mga pagkukutya. Kasi it will not end. Iikot-ikot lang po yung problema niya. Kung halimbawa, sabi ni sir, papatawarin ka niya kasi ayaw ka niyang mawala. Hindi na involved ni sir si nanay, hindi involved yung mga kapatid. Kumbaga, mamuhay kayo ng dalawa. Siyempre, paggagamot ko si sir hanggang sa makalakad siya, gumaling. Ano sa tingin mo? Ayaw ko pa rin po. Ayaw mo pa rin. Bakit? Kasi uuwi rin po ako sa amin sir. Ito, naiyak siya, sinasabi niya, mahal ka niya. Kaya niyang magparaya, patawarin ka. Kasi ayaw ka niyang mawala sa buhay niya. Tunay na pagmamahal yan. That's pure love. Kakalimutan na niya, ginawa mong kasalanan. With that, willing siya, lumayo kayo sa mga kamag-anak. Kasi yung mga kamag-anak nagsasabi, di ba? Na kung ano-ano against you, na masasakit para sa'yo. Siya, ititigil na rin niya. Di ba, sir? Hindi ka na magsasalita anything. Now, ma'am, ayaw mo pa rin? Ikaw na ngayon gumawa ng kasalanan, ikaw pa ngayon ang nag-aayaw. Bakit? Ma'am, hindi ko maunawaan. Usually, yung may kasalanan, for so many years, we have this kind of show na pinagbabati namin yung mga nagkakasala at kadalasan, 99% yung mga nagkakasala nagsasabi, patawarin mo ako, magbabago na ako. Pero ikaw, baliktad, siya na ngayong dihado. Bakit, ma'am? Gusto ko lang po mag-ano na po. Kasi, na rin po kasi ako sir. Ano po? Nasasaktan na po sa mga naririnig po. O baka hindi mo na siya mahal talaga? Oh, Ba't ka tumatawa? Hindi nakakatawa itong pinag-uusapan natin. This is no joke. Wag naman. Ayaw ko na. Wala na akong pagmamahal eh. Puro galit meron ako eh. Sa kanya po wala naman po akong ano sir. Ang inano ko lang kasi sa kanya sir, pag mag-aaway kami, nandiyan po magulang niya po eh. Ang gusto kasi ni Alex sir, pag naghihiwalay po kami, nandoon pa rin po ako, dalawin ko daw po siya. Kasi po, ang gusto po ng mama niya, wag na daw po. So tanggap na niya, maghiwalay kayo. Opo, yan po, usapan namin kagabi sir. Sabi niya sa akin, tanggapin niya naman daw yung kung ano yung decision ko, basta nandoon na, nang dalawin ko lang daw po siya, lalo po, same po kami ng birthday ngayong 29 po. Gusto niya magkasama kami sa birthday. Sabi ko, sige, pupuntahan kita. Kaso lang po, ang sabi po kasi ni mama, wag na daw po. Pag makahanap po ako ng trabaho po, susuportahan ko pa rin po siya. Yan po talaga usapan namin, sir. Kasi baka sakali ulit ako dito, sir eh. Kasi siyempre kaharap kayo. Kaya inulit ko ulit na. Pero sir, I don't want to give you false hope ha, na nakikita ko sincere siya nung pagsabi niya hindi ka na niya mahal. Meaning, seryoso siya. Kasi umiiyak ka tapos siya patawa-tawa. Doon pa lang, basang-basa ko na wala na talaga sa pagmamahal sa'yo. Nawala na yung respect. Kasi in love, there should be respect. And she doesn't respect you kasi tumatawa-tawa lang siya habang umiiyak ka. Kasi kaya naman ako lumalaban, sir, kasi iniisip ko, mahal niya ako eh. Wala na po akong pagmamahal sa inyo.
habang sinasabi mo sa kanya na wala na akong pagmamahal? Sasaktan. Kung meron kayong baby, iba dapat siguro ang sitwasyon niyo ba sa tingin mo? Siguro po hindi po mangyayari ganito, sir. So, nangyari ito dahil wala kayong anak. So, sinisisi mo yung kanyang aksidente. Lumala din po kasi yan, sir, kasi yan sabi po kasi ng doktor, bawal po talaga sa kanya yung bisyo po. Alak po sa kasigarilyo po. Kaso po lumalala po kasi lagi po siyang inano. Pag sinasaway po kasi nagagalit. Sir, hindi naman natin sir pwedeng pilitin. So, gusto ko ngayon pa lang, right here, right now, tapusin na natin to. Kung ano yung desisyon niya, desisyon mo, tingnan natin kung ano na makabubuti sa inyong dalawa. Sabi niya, ayaw na niya sa iyo, tinatanggap mo ba? Sana lang sa may makilala ka ulit na lalaki, hindi mo gagawin sa akin. Hindi mo dapat gawin sa kanila na ganito na gusto mo lang sa sarap. Pagdating sa hirap, iiwan mo. Para sa akin, lesson learned na lang siguro, sir. Totoo nga yung sabi, sir, ng iba na huwag mo dapat ibuhos lahat ng pagmamahal mo sa isang tao lang. Kasi darating at darating na kung nagka-problema kayo, magsisisi ka. That is true love. Mahal ka pa rin niya talaga. Wala ako nakikitang galit o puot sa dibdib niya. Ikaw meron. Pero siya na nadihado, siya yung nagpaparaya, nagpapaubaya, nagpapakumbaba. Ikaw na nandihado, ikaw yung may galit sa dibdib. Galit ka ba dahil siya ay PWD na? Hindi po, sir. Diba nung kinasal kayo, binanggit yun? Sa hirap sa ginhawa? Till death do us part? Una, saan na yun? Kung magano lang siguro tayo nung pa, hindi maganda na sana buhay natin. Kasi dalawa tayo may trabaho eh. Ngayon po, saan kayo nakatira? Sa bahay po ng mama niya, sir. Magkatabi ba kayo? Natutulog? Magkatabi po kami, sir. Tapos may pasok po ako dati, sir. Pag umaga po, pinupuntahan ko po yung papa niya doon sa bahay po nilang inupahan nila mama. Sinasabi ko pong pasok na ako, si Boy nandoon po. Natulog pa, ganun. Pero nire-ready ko na po yung ano niya po, dumihan. Minsan po hindi ko po nare-ready kasi nakakalimutan po. Tapos pag uuwi po ako pag uwi po ako, siya po mag-isa, naka-wheelchair sa labas po. Sa may pintuan lang po. Inihintay ka? Opo. May trabaho ka ba ngayon? Wala na po, nag-resign na po ako. Wala ka ng trabaho. So, paano kayo nabubuhay dalawa? Kay mama po. Anong trabaho niyo po sa MMDA? Street sweeper. Pag iniwan mo na itong si Sir, wala na mag-alaga sa kanya, kundi balik sa nanay niya. Para lang ang laruan, sir. Pag nasira, ibabalik doon. Ibabalik sa lagayan. May usapan kasi yan sila, sir. Pupunta daw silang probinsya niya, pati lalaki. Andun sa mga chat. Pinagbantaan to ng lalaki. Itulak daw yan sa kanal at unti-untiin lasunin. Meron tayong chat na gano'n? Mayroon pong chat sa Okay, sige. Yung pwede natin kasuhan si lalaki. Tapos, ang ano ko, sir, may usapan sila sa chat. Sabi niya sa chat, mag-resign siya kasi uuwi silang dalawa sa probinsya nila. Basta lang daw, wag sila mag-away. Ma'am, palalanan kita ha. Imamonitor namin. Siyempre, pwede kami tumawag sa mga police stations. Alam mo naman yung programa. Ano po? Pwede kaming tumawag kahit nasa ang sulok ng Pilipinas na may mga police station at barangay. Papamonitor namin kayo. Pag na-monitor namin na ikaw sumasama na dun sa lalaki, ipakukulong ka namin. Okay, sir. Kayong dalawa. At siyempre, hiwalay ang kulungan nyo. Naintindihan niyo po yun. Sa kanya. Iniisip ko kasi yung dalawang dede niya may bukol eh. Pa-check up lang mo sana, sir. Oh, kita mo, mahal na mahal ka niya. Concern pa siya sa health mo. Hindi na po, sir. Ayaw niya kasi magpa-check up, sir. Lagyan lang lagi na ako sa kanya. Bakit mo pa siya iniintindi? Samantalang siya wala nang pag-intindi sa'yo. Sorry, sir. Parang Okay lang po, sir. sobrang very deep yung pagmamahal mo sa kanya. Marami nga po nagagalit sa akin kasi mas inaano ko pa rin siya. Oh, wag na raw, sir. Wag mo na intindihin. Siya nang bahala sa sarili niya. Kasi, sir, kanya-kanya na kayo eh. Buti sila kung meron kayong anak, alang-alang sa bata, kailangan malusog kayong pareho para pareho kayong mag-aaruga sa anak. So, kanya-kanya lang kayo. Opo, sir. Ako nang bahala kay sir. Anong last word sa kanya? Pagaling ka. Ano sana, huwag mo pababayaan lagi sarili mo. Oh, Ingatan mo lagi. Sana, kung may matagpuan siya lalaki, huwag gawin niya yung ginawa niya dito. Kasi ang lalaki, hindi laruan. Mahalin mo ng tunay. Huwag yung paglaruan mo lang. Pag may pagginabang ka, okay sa'yo. Pag wala, itapon mo na. Isipin mo naman sana ang pinaghirapan ng anak ko na ginawa sa'yo. Kahit tirap na ang anak ko, ginagawa niya pa rin para sa'yo. At saka yung sinabi mo na tuwing nag-aaway kayo ng lola ko. Kasi nagbabalot ka maglayas. Ganyan ang sitwasyon ng anak ko. Nasa inuman ka. Sinundo kita. Nakaihi ka na sa short mo.
Dapat ba yan sa isang may asawa? Pero tinitiis ko yan. Pinapayuhan kong anak ko. Hindi ganyan, Maylin, ang may asawa. Nag-asawa ka pa kung ganyan ka. Sana inisip mo naman. Ako, buo ang pagtulong ko sa inyo dahil wala ka ng magulang. Hindi mo ba yan naisip? Pagdating ko galing sa trabaho, uniform mo, labahan ko. Dahil inisip kita. Pero ako pa rin ang masama sa'yo. Diyos ko naman, hindi ka lang ang may trabaho. Mas hirap ako sa trabaho. Kalayuan ng idsabi na bagtas ko para sa pamilya ko. Hindi niya naisip. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Na-stroke ang asawa ko. Nasa trabaho ako. Umuwi ako. Halos wala nang malay ang asawa ko sa taksi. Pero nagloko ba ako? Marami ang tukso, Maylin. Sinabi sa'yo ni Papa mo. Pero hindi ko ginawa dahil importante sa akin ang pamilya ko. Alam niyo, nahihirapan ako kasi 2 estudyante ko, 2 nag-uujit. Hindi ko alam paano bajitin ang sahod ko. Kakahiya man sabihin, baon ako sa utang ngayon. Sana inisip niya, pero kung ganyan ang desisyon mo, okay lang, tanggap namin yan. Pero walang sisihan sa huli, Maylin. Sinabi ko naman sa'yo, kung ayaw na sa'yo, wag mo nang ipagpilitan ang sarili mo, diba? Kaya nung sinabi ni Papa mo, saludo ako sa pagmamahal mo. Sinabi mo, iyan lang ang ipinakilala ko. Huwag ka nang mag-isip na anuhin ka pa kasi huwag mo na siyang pilitin kung ayaw na sa'yo. Ulit-ulit ka lang niyang sasaktan pag ganyan. Ma, sorry kasi nakagawa ako ng mali. Pero sorry din kasi iwan ko anak ng ganyan. Salamat sa lahat. Ingat ka palagi, ha? So, Nay, papaoperahan ko siya. For the meantime, bigyan kita ng pang alaga-alaga sa kanya. 1, 2, 3, 4, 5. Magkano bang utang nyo? Nasakit yung asawa ko na stroke. Tapos siya naman. Okay, ito po muna ibibigay ko sa inyo. 24. Ito po, 25. Ito po, tulong ko sa iyo. Maski huwag mo nang bayaran yung utang mo lahat, siguro pa konti-konti. Diba? Pang-suporta po sa kanya kasi kayo pumubuhay sa kanya. Bago niyo na po yan. So, ikaw naman, uwi ka ng probinsya. Hindi po, sir. Sa kapatid po ako, sir. Maghanap po ako muna ng trabaho dito, sir. Anong kinabubuhay mo? Wala po. O, ito, bigyan kita ng 5,000 para pagpunta ka doon sa ate mo o meron kang panggastos din. Thank you po. Sige. O, bigyan kita 10,000. Thank you po. O, inihilot-hilot mo yung paa niya, o. O, yung binigay kong pera para doon sa ate mo, ha? Opo, sir. Baka mamaya, ibigay mo dyan kung lalaki. Anong pangalan ng lalaki? RG po. RG. Ano bang meron kay RG dahil doon sa ulam? Ba't mo nagustuhan si RG? Sa ano lang po, sa pamalasakit niya po sa trabaho, Pagmamalasakit. Sino mas gwapo? Si RG, si Sir? Si Alex. Okay. Bakit dahil harap lang si Alex? Talaga naman mas gwapo. Nakikita ko sa picture, mas gwapo si Alex na malayo, 10 beses. Sir, tama yung sinabi ni mama mo. Mas maganda kung wag ka na niyan dinadalaw-dalaw. Kasi babalik lang yung sakit. Pag alis niya, sasama na naman ang loob mo. Maganda yun, may sugat ka ngayon, dahan-dahan, hihilom yung sugat. 1, 2, 3, 4, 5, o 30 yan, Nay. Sir, maraming salamat po sa tulong niyo po. Sige po. Malaking tulong po sa akin, sir. Sige po, lagay niyo po.
Sa susunod ng pagbalik niyo, baka bayaran na natin utang mo. Salamat po, sir. Sige. First things first, gusto ko na mapagamot siya. Magbigay din tayo ng grocery kila nanay, ha? Maraming salamat po, sir. Walang anuman po, nay. Kontakin mo yung may mga kinautangan ni nanay. Isa-isa sila kontakin mo at para malaman natin kung sino yung mga kinautangan niya. Kaya natin kung paano natin mabayaran agad. Okay?